Intruder. Real news, real insights. The Sa tarang mga Pilipino in Cebu, Visayas, Mindanao, and the entire Philippines, here in San Francisco, the Bay Area of California, o sa tarang mga Pilipino nga naglantaw ning atong broadcast sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Adlaw karon nga Biyernes, Mayo 17, tuig 2024. And once again, I'd like to welcome all of you to another edition ng atong tulumanong The Intruder. Naguna sa atong issue, atong tukion karong hapon, tagara itong una nga pagtagad mga higala, kining topic, no? Or kining pangutana nga ako sang gihatag sa atong mga viewers karong hapon. How do we prevent plunder and corruption in the Philippines, mga higala? So, since kanibang the establishment of our republic mga igsoon, gikan pa no sa kining panahon ni Emilio Aguinaldo mga higala until the present time, it is the perennial problem no of the Philippines and the Filipinos mga higala ang kining pag-utilize ang paggamit no, sa pundo sa ato sa nga gobyerno mga igsoon. And mauna no kay kinsa to naas gahom, dali man kayo nga masilaw mga higala to use the funds, the resources of the government for their own personal material aggrandizement mga higala to establish intergenerational wealth for their families. Imbis nga unahon no kanang maong kwarta gamiton kana alang sa pagserbisyo, paghatag ug maayong kinabuhi dos kinabag ang katawhang Pilipinhon mga igsoon. And mao ni no, this is the curse mga higala sa atuang nasod mga igsoon. So pila ka generations of presidents mga higala, pila ka generations mga Pilipino na nagpabilin karon mga higala no, kining problema sa kawat ning atong panudlanan no, sa kaban sa atong gobyerno mga kaigsuoran. And ang pinaka dako nito, pinaka kontrobersyal mga higala, ang presidente sa atoang kasaysayan mga igsoon was the late Ferdinand Edralin Marcos Sr. mga higala. So, kining amahan ni Bongbong Marcos Jr. mga igsoon. Si Ferdinand Marcos Sr. is a brilliant lawyer mga igsoon, o niya usa ka prolific dito nga matang politiko mga higala who knows the ins and outs of kanang di lang sa policy making, apil na no, sa kinibang pagpangita sa kwarta mga higala. So, mao na nga during his tenure as the President of the Philippines mga igsoon, no, ang primero dito nga tuig siyang administrasyon, no, maayo kayo ang lakaw sa ekonomiya no, sa Pilipinas mga higala. O niya mao na nga ang mga Pilipino perting lipaya kay maayo man no ang performance mga igsoon. Ang kining prices of basic commodities mga higala pag lingkod ni Marcos Sr. mga igsoon, in the year 1970, ang Pilipinas mga higala had attained the status of rice sufficiency mga igsoon, o niya we became a rice exporting country mga higala. Mao na nga mga tao purot ang bilid nga tong Ferdinand Marcos Sr. mga higala, but we will give credit to where it is due. Kay kato si Marcos Sr. mga igsoon, ngilngig man to. No? Kay daay iyang kanabang understanding mga igsoon ug unsaon paghimo mga higala ug doon na kay idea from the kanang imong imagination ngadto na sa imong katapusan ang mga higala sa imong implementation. So naay kwan na you say design mga igsoon. So when it comes to agriculture,
si Marcos Sr. mga higala. No, nahibaw nga, kinahanglan kag irrigation, kinahanglan ka nitong kooperatiba, nga maghatag nitong pundo, nga magkamit sa imong mga mag-uuma, doon na kay farm to market road, doon na kay imo nito nga kanang usa ka dako nga food storage mga higala, aron ang harvest sa mga farmers, ang tunay mo ibutang, kay aron dili ma-spoil ng ila nitong harvest. And all of this mga ison, si Marcos Sr. nahibaw na wa may nagtudlo niya mga higala, but siya mismo ang may implementar na ng iya nitong design mga ison. Boto nga he was able to achieve sa iyang purpose mga higala ang precious palaliton during his time is affordable ngadtos katawhan mga ison. Boto nga daghang mga Pilipino mga higala, daghang maingon nga sige nagyaw-yaw sa corruption, pero at least ang kanabang precious palaliton mga higala affordable ngadto sa common tao mga higala, affordable ngadtos kining mga kabus nga mga Pilipino. At least kanang basic necessity, the right to eat mga higala, di problema di atong panahon na mga ison. O niya, mao na, no? Ang problema kay kini manggong gahom mga higala, mabitaw na diri sa Amerika, they wanted to contain power mga ison. O niya ilan ang tagod-tagod ang gahom sa gobyerno to the three separate entities mga higala. Kay ang mga Amerikano nasayod ang gahom, once it becomes concentrated mga ison, maka-addict, no? Ang gahom engineer Thea, no? So kanang gahom kanang makatilaw tao mga higala ganahan di nang gustong buundang, no? Ingon nga I want to be a mayor for life, I want to be a governor for life, dili na gustong ilisan mga higala, and that is the reason ngano ang atong nasod sa Pilipinas they exist kining mga dynasties mga ison. Ano man? Di man ganahan ilisdan mga higala kay they wanted to perpetuate themselves into power kay nindot magunang na kay gahom mga ison, because you can do whatever you want mga higala. O niya, mao na, no? Wa nay accountability, walay transparency, wa na ditoy makabadlong mga higala. Mao na yung abuso na, no? Ang mahitabo mga ison. O niya, mao na ang padulngan, no? Sa tuwang diskusyon, no? Karong kapuna mga higala, how do we prevent plunder and corruption in the Philippines mga ison? The first answer, siguro nga ihatag sa akong mga estudyante sa una mga higala, they would say nga, sayon ra kay na sir, right? Naman tayo kwan, kanang we are a government of laws and not of men mga higala. So, we believe nga ang ato nga nasod nga Pilipinas mga ison, doon natay balaod mga higala, nga mao ditoy mo govern, no, sa ato dihang mga government servants, o niya kinsa tong mangawat mga ison, kinsa tong mangurakot, kinsa to dito ang mangilkil o abuso silang gahom, they will be sanctioned and punished accordingly. Ning ato sab nga balaod mga ison. Ako ning gisgutan karong kapuna mga higala kay karon lang bago ang ato ang buhatan sa ombudsman mga ison. Finally, after 2 years, duha ka tuig ang hinawatay sa mga Pilipino mga higala, and the ombudsman finally arrived with their resolution and the decision mga higala nga pasakaan og kaso nga plunder mga ison si former Department of Health Secretary Francisco Duque III mga higala og ang kanhi head sa procurement services sa Department of Budget and Management mga higala nga si Lloyd Christopher Lau mga ison.
Ibaw mo kung sa gihimo aning Doki og Dilaw mga higala. Si Doki og Silaw tungod dito sa kwan karamang COVID-19 na pandemic mga ison. Mao na nga ang mga tao mga higala are restricted no sa kining ila ditong right to move mga ison kay mayroon nga di ka dito pwedeng magsuroy-suroy mga higala kay ma-expose ka dito sa virus mga ison kuya kag batakdan o niya at that time wa pay kanabang available nga vaccine wa pay tambal mga higala. O niya, looking at the cases, gawas nasod mga iso, daghan nitong nagabatay. Amo na nga mga tao, now we are in a frantic state mga iso. Ulbaan, kaysa ko hindi mahadlok, mamatay mga higala. It is, it is instinctive, the feeling of human beings, the right to self-preservation mga iso. Mga tao, nagpuyos parimay mga higala. And ang gobyerno at the time declare mga higala of state of emergency mga igsoon. Okay? Aron ang gobyerno mga higala with the Department of Health at the forefront mga igsoon dili ga mausab nga problema kay natural. Kuan gud kanang pandemic gud. Okay sa may mo sulbad din na mga igsoon kundi ang ato dito nga ahensyas gobyerno nga may gitahasan karon dito sa panglawas mga Pilipino. So that is the Department of Health mga higala and mao na nga gihatagan dito no, sa kining pundo mga higala to achieve the government as kanang the goal sa gobyerno mga higala ang Department of Health o nahimo nito nga kanang pilot department sa gobyerno aron makig alkontra mga higala dili nga mausab nga kagaw mga ison o saon pag buntog nato no nang maong problema mga higala. And mao na no ang gihimo ni Department of Health Secretary Francisco Duque III mga higala. Mao na nga they purchased no kini mga gikinahanglan karon nga mga kagamitan mga higala. Pero ang ombudsman nahimong mga igsoon karon ning ilang nakita mga higala. Nga naman kay sa ilang nakita karon sa report sa Commission on Audit mga higala pastilan no ang pondo nga 41.46 bilyones ka pesos mga higala imbes ang Department of Health mga igsoon mo'y moderikta no pag procure diining maong mga gikinahanglan supplies and equipments mga higala no, sa tuang mga balay tambalanan across the nation mga igsoon. Pero pastilan ang nahitabo mga higala ang DOH mga igsoon may transfer diining 41 bilyones ka pesos mga higala ngadto sa procurement service mga igsoon sa Department of Budget and Management under ni Lloyd Christopher Lau mga higala o niya kini si Christopher Lau mo ni point person mga igsoon in Malacañang taking orders yatong panahon na gikan sa sinaligan na kanang presidential aid no ang alalay dakilang alalay na himong senador karon ni Rodrigo Duterte nga si Senador Christopher Bongo mga igsoon. Mao na ang nahitabo mga higala. Mao na akong pangutana karon sir. Ganong i-transfer man ang kwarta from the DOH mga higala ngadto sa kining procurement service of the BBM. Anong di ba sila mo direksyon dito pag-purchase mga higala?
Kinsa man ang involved karon ngadto ning formally na kontrobersiya mga igsoon. Mao ni ang nanggawas karon nga tinunto mga higala kay supposedly niya man ning ato nga mga safety nets no, sa gobyerno to protect this kind of controversies mga higala. No, kanabang do naman tay giganlan unta mga igsoon o kanang kwan ato ang RA 3019 kining Anti-Graft and Corrupt Practices Law o kining Plunder Law of the Philippines mga higala. Pero kanang maong mga balaod kuan magunay kanabang punitive mga higala. Meaning to say na unya na mo take effect mga igsoon kung galing nahimo na ang kalapasan mga igsoon o niyang intensyon mo ng pagsilot gatos mga kawatan mga higala. Pagkataras mga tao sir, usaon man nga atong mapugan si right, no? Because that's the question that we're raising this afternoon. How do we prevent these things from happening, mga higala? Kay, maubang ko na ang problema. Bisa pagmaigaw nga, karon sir, naman na, napasaka naman ang kaso. No? And maigaw nga, all is not lost. Okay? There is silver lining, mga higala. Okay? Bisa na lang, no? Ingon nga, abdan yung 2 katuig mga higala before the ombudsman mustered enough courage to prosecute no? Mausang mga badlungon ng mga opisyalis, gobyerno, mga higala. Pero at least, kanong karon no? Na finally, the wheels of justice had started mga higala to be in motion karong panahona aron paghatag og hustisya ning hard-earned monies mga Pilipino mga kaigsuoran. Okay, kuwan man taxpayers money guni no. Nasayang mga higala na 50 bilyones ka pesos mga igsoon. Di na million ha kundi bilyones mga higala. No? At a time nga ang atong katawhan, why mga trabaho, nagkalisod mga higala, gikulbaan, o niya, gikinahanglan nato ang ayuda, ang tabang gikan sa tong gobyerno. Ubida, ang mga way-uwaw mga higala have utilized this opportunity and this kanabang balisod nga kahintang mga igsoon sa ato ang sitwasyon sa atong nasod aron makahimo ning igla karon diha nga pag surikbot mga higala aning 41.6 billion pesos mga igsoon. And mao lagi na mingon nga naaman sir kay sige lang naa naman ang kaso. Ang problema magud diha nang mong argumento mga higala kay bisa pagdaan ng kaso pero wa na ang kwartas mga Pilipino ang pondo na 41.46 almost 50 billion pesos mga higala napildi na o ana sir kanang na-shot na bulsas mga kawatan mga higala gilapa na sa mga buayas gobyerno mga igsoon. Mabitaw na nga niining maong realidad si former President Rodrigo Duterte mga higala would have been indicted mga igsoon on the principle of command responsibility. No? Ini nga maong kaso. Kay ang kanang imo nitong Department of Health Secretary mga igsoon dili na mulihok og wa nito'y knowledge mga higala sa iya nitong presidente. O niya, kanang imong BBM, under gapos presidente mga igsoon, usa man ning matangas presidente mga higala, nga niya na ang pangwarta, ang tinunto karon, aning mga departamento karon sa iyang gobyerno, and I don't believe, kung si Digong nga nagmata sa morning niya na, ang point person nito, iyang right hand yan na si Christopher Bongo mga higala. Pastilan. Now, nganong nalangay maning ombudsman pagpasakag kaso
Ingon bitaw sa uban nga kuan man ko ng style ana sa right kana bang wat-waton sa ba? Tanawon sa rito nga kung sa may lakaw karon sa pagagabahanan sa nasod kay tan-aw nila nga si Sara Duterte pa mo'y na presidente kini siyang kasuha engineer taya. Do you think dunay payag mga higala ang ombudsman dito to prosecute that to say nga we were going to file cases? O bitaw ni nga ang hustisya sa Pilipinas mga higala. Okay, matang hustisya, o bitaw na nga kini si Lady Justice mga higala, di ba? Kita mo na kanang magdantimbangan mga igsoon niya gitatapan ang mata. Nga naman. Kay kinahanglan nga you have to be objective mga higala. No, nga ang imo ditong gamiton in the consideration nga ang imong decision dito justiciable controversies o dunay mga kaso mga igsoon, ang imong decision base ras ebidensya. So, dili man na mo'y kahimtang sa Pilipinas mga higala kay ang atong mga kaso sa Pilipinas depende sa sigon mga higala. Kinsa man ang gipasaka ang kaso. O niya, kinsa may padrino niya na. No? Mao na ang problema karon sa Pilipinas mga higala. So, duha ka tuig kay tanaw siguro sa ombudsman, okay na kay si Marcos may presidente, di mas Duterte. Mao nga niya, no, nilusot ding maong kaso karon sa ombudsman mga higala. O niya pangutana sir, nausaman ang kanang kwarta karon nga gisurikbot no ning ato nga mga opisyales mga higala sa DOH o sa DBM, usaman mauli pa ng kwarta ha. Mao na gingon nga pastilan ang PCGG mga higala, kining Presidential Commission on Good Government mga igsoon. This is a special body mga higala that is created in 1987 after the People Power Revolution mga igsoon. Ang sole purpose aning PCGG engineer taya mao yun ang kwan kanang pag-recover sa ill-gotten wealth sa mga Marcoses mga igsoon. Na-recover ba? Mga higala. Karon gilaliman ka nga si Bongbong ang hatagan mga igsoon o kanang authority to appoint kinsa kuno magulo anang PCGG. That is the irony mga higala. Ikaw ay motudlo o kinsay mugukod sa inyong pamilya aron mo recover aning kinawat sa inyong pamilya. Forbida mga higala. Only in the Philippines mga igsoon. Mao nang ingon nga dunay chances karon mga higala nga kining kwarta karon nga nasurikbot kaning formally nga kontrobersiya mga igsoon, kay doon ako na napasakang kaso. Doon ako na tayo kanabang paglaom mga igsoon nga basin pa ugma damlag mga higala mabalik kini gatos katawhan mga igsoon. Miyon ta sir nga kanang maong paglaom sa right may pay maglana tagputot mga higala. Okay, kana ba ingon nga good morning Philippines mga igsoon. Kani mga Pilipino nagmatag morning mga higala. Aning gihimo ditong pangawkaw ning ato mga opisyales gobyerno. Unya kusog kayo dito nga magrally-rally mga igsoon, mga pa. Prayer rally mga igsoon. Prayer rally sa inyong mata. Sabi, iyampo, nga di mo masakpan. Kada bang, grabe mga igsoon. Because all of this, blatant, pagpangawkaw sa kabas gobyerno, is done in broad daylight, mga higala. O niya, waman, kay usaon man imo. Mga igsoon, pag babag niya na, waman, kada bang, emergency fund mga higala kay lagi ka ng calamity man mga igsoon kay naaman na ang COVID mga higala. Kinahanglan ko no ang gobyerno kinahanglan mupalit ni ining maong panginahanglan sa mga Pilipino. Pastilan mga Pilipino ba'y nakapahimos mga higala
or kini mga baniyag kawatang mga politiko mo nabusdik tos kwartas katawhan mga igsoon. Ang problema karon kay ang atong sistema wala maguning ginganlan karon sir og post auditing, no? Doon ya na ka makahimo dito pag audit mga higalas transactions gobyerno. Inig kahuman as transaction mga igsoon. Mingon nga, ang sabi mong inspeksyon ng sir, pa na nahuman. No? Mauna nga, dunay atong proseso mga higala, ang atong giganlan ka na, no? Government Procurement Reform Act of 2003, mga igsoon. Ato ning isgutan, mga higala, unsa may posible ka, sir, no? Nga mga amendments dining maong balaod usay mga agay natong buhaton mga higala so that finally we can prevent plunder and corruption sa atong nasod mga kaigsuonan. Okay, mao lagi giingon mga higala. Kini atong pundo sir, pinutang pa ni. O niya kawaton pa. Usa ba kay mahibilin kadto diha ang iserbisyo sa mga Pilipino, mga kaigsuonan, pertig yung luuya. Kani atong Pilipinas, nating mahal mga igsoon. Kawawa in town ang atong katawhan ug di gato ni ug dangon ni maong matang mga higala no, sa practice in governance mga kaigsuonan. Day ato sa mga sentimentong opinion no, sa atong katawhan, ato ning tagag-pagtagad o niya hopefully no, I would welcome your suggestions mga igsoon. Unsay inyong tan-aw diha ng kining solusyon because mas maayo na ikuan kanabang dunay diverse mga higala nga kanang sources sa solusyon mga higala kining atong yatubang karong problema sa atong nasod. Gikan ni kulturang Sugbuanon, how do you prevent plunder? Mao nay pangutana sir, ang tubag ana kay itanong kay mao ni kahibaw na siya sa tubag nila. Okay. Salamat tayo. O niya, gikan ni Josel Tolomia. Okay. Salamat, Josel. Bombo Ike Dorano. Okay. Morning ang karaan na to. Kaya itong istasyon. That was the first radio station. Nga itong trabahuan. Kaya ito. That was way back kaya ito mga year 2000 mga higala. I was third year in the political science mga igsoon sa University of San Carlos when I started working as a reporter sa Bombo Radio kaya ito mga higala. And the rest is history mga igsoon. Dugang mensahe from Luzel Pilongo. Salamat Luzel. Mayang pagpaminaw, may isang kining pagpahigayo sa inyong kahaponon karong adlaw dias Pilipinas mga higala. Atong timason mga igsoon, kining atong issues nga gituki. Akong gi-welcome gihapon ang atong katawhan. As I said, pwede mo no nga mo hatag sa inyo karon nga baga opinion sa atong tulumanon. O niya mao ni mga higala na naaning atong giganlon government procurement law mga igsoon. O niya ang purpose ni mo ni ang giyon nga kinahanglan nga duna kunoy transparency and competition mga higala. The law aims to enhance transparency and competition in government procurement. It seeks to eliminate collusion and interference, ensuring a fair and open process mga higala. Nastilan, kining kaso ari sa Parmali mga higala. Was there kanang kuan a fair competition? Doon naman ni karo dito nga favored mga higala na supplier. In fact, ang paid up capital dining Parmali mga higala is only barely 600 to 500,000 pesos mga igsoon. Tarong bara, no? Giliban ka nga
ang kanang kumpanya mga higala imong giawardan og kontrata bilyones gikan sa gobyerno mga higala. Unya ang iya ditong paid up capital is only 500,000. Wa gikamot itong 1 million mga igsoon. Ha? Kaklaro nga fly by night na lang mong kumpanya. Ano wa ba na dito disqualify mga igsoon? Ha? Natural, dili i-disqualify mga higala kay mao may ang tudlo dito aning mga aliporis mga higala sa mga bodyas gobyerno nga mo na maghatag dito nilang daghan ditong grasya mga higala. O niya, ang gipatawag ni ngadto sa Senate Blue Ribbon Committee investigation mga higala. Si Tatay Digong mga igsoon, perting babang mga igsoon, di maayo nga ipaimbestigar ang akong health secretary. Wa dito'y bisan usa sa akong mga secretary sa executive department ang kinahanglan nga motambong ngadto sa investigation. Nganong imo malang babagan? Ha? Hadlok kang mayagyag ng inyo ng tinuntong inyong kabuang? Pastilan mga higala. Mora, robonim og inyo lagi ning paundayuna ning mga kanahan. Pero nagsikinsa ni sila dito nga kuan kanabang savior kuno sa mga tao mga higala. Savior sa inyong tinunto. Asa naman ang kwarta? No? O karon ang bilyones mga higala nahalaw na. Ang kabos sa una mga igsoon, kabos lang yapon danton karon. That is the only reality in the Philippines mga higala. Wa pag uwaw kay di pag gustong mangundang mga higala bisag napulo una ng ilang mga igsoon ilang mga bulsa. Purya gaba mga igsoon. Ha? Magsalig man kay ang mga tao magbata man sa good morning. Ano bang sige maguta ning loyalista mga higala. O nag-ingon ko nga I don't want people to idolize their leaders mga higala. Not even me. Mga igsoon. Kana bang ayaw ko ninyong igna nga kana idol na namo sir o niya. Bisag unsa imong buhaton sa right kana mo suporta gid minimo. Don't do that. No? Kana bang og insakto ko and you agree with me, I respect that. Thank you. Now, og tan-aw ninyong sayop ko and you disagree with me. And that is the beauty of democracy mga higala nga we can agree or disagree but we still respect each other's perspectives mga igsoon. No? Nabang di man good all the time kita insakto mga kaigsuonan. Mabitaw na nga gikinahanglan mga higala nga maminaw ta. No? Mo kwanta mo tan-aw ta sa circumstansya mga igsoon. O sa may maayo ka sir nga kanang solusyon aray nga maong sitwasyon because most of the times mga higala the solution is not absolute, it is relative to the place and time o saan mo dito pagsulbad ng mga problema. No? Ang problema kay kining ato bagong katawhan kitang mga Pilipino kanang dali ra magutang musalig mga higala. O niya once ato nang ihatag natong pagsalig kanang kuana kanang shoot na mga higala. May mo natang kuan kanang diehards og loyalista mga igsoon mga Bilmanians, mga Sharonians, Judean kana mga mo na nga mentalities mga Pilipino mga higala nga pahimuslan karos mga politiko. Mo na nga for how many generations mga higala ang Pilipinas mga igsoon had been partitioned. Ngadto sa kining nagkanaiya nitong mga pamilya mga higala nga di na gustong magpapuli karon yes gahom mga igsoon. Ano man? Kay sayon kay sir. Ang kanabang inabuhi og pangwarta karos gobyerno mga higala mao nay hinungdan mga igsoon nganong wa gyud wa senso ang atong nasod nga Pilipinas mga kaigsuonan. Mao nay ako ning desisyonan nga ato ning hisgutan karong hapuna. I think it is proper and timing. Kining kaso karon as formally mga higala kay mao lagi na no. Maingon ta nga
finally sir, no, lipay ta kay niya ang pagbasa ka ng mga kaso mga higala sa ombudsman mga igsoon, pero wa na karon sir. Usaman, doon na pa may tsansang mabalik ng kwartaha, dako ng lalisonon mga higala, kwartang kinawat panahong Marcos Sr. hangtod ron, wa magay mabalik, hindi pang kwartaha mga igsoon. Muna ang pangutana karon o sa may mga safety nets according sa tuang balaod mga higala, no? Na makatay government procurement law mga kaigsuonan. No, asa man dapita kining pangwarta karon sa gobyerno mga higala. No, sa atong mga yano nga mga viewers o mga tigpaminaw, no, kanang kuan sir, kanang the bloodiest nga opisina when it comes to procurement mga higala, mao nang ginganlan mga igsoon og Bids and Awards Committee mga kaigsuonan. So kanang Bids and Awards Committee mao na ditoy budawat mga igsoon no, sa tanan diha nga misubmiter og proposal mga higala sa proyekto o karon diha or project or service ang gikinahanglan sa gobyerno mga igsoon. O niya mao na mo desisyon mga higala okay sa ihatangan nito anang mausab nitong negosyo. Mao na nga ang basis mga igsoon para ingon nga supposedly ang padag-on mga higala is the lowest bidder, di ba? Eh kanang bang asa man dito maka save og kwarta ang atong gobyerno mga higala to achieve its goal. Mao na ikwan the best interest sa katawhang Pilipinon mga igsoon. Pero pangutana sir, midaog ba ning formally sa bidding mga higala because it was the lowest bidder? Definitely not. Ha? O kanang mga transaction sa atoang mga government offices mga higala. Midaog bagura kanang maong mga suppliers and contractors mga igsoon mao nay rason nganong sila'y gihatagan dito dira nga mausab karon nga project that is implemented by the government mga kaigsuonan. Mao nay tinuod nga rason riya na. Again ako balikon di aman no ang ato ron government procurement law mga higala naghatag ni no mga proseso mga higala and the governing principles of government procurement law is transparency, competitiveness, streamlined process and accountability and public monitoring mga kaigsuonan. Pero taliwa ning tanan mga igsoon. O sa may nahitabo sir, naabay kining katapusan kining pangawkaw sa gobyerno. Wow, kurang sukat lagi sa una hangtod karon mga higala. Wa yun no? Matakgan ang kining pangawat karos padudlanas gobyerno mga kaigsuonan. And unfortunately, kining atong balaod nahimo rin usa ka paper tiger mga higala. Naay atong government procurement law. Dunay ato ron RA 3019, doon tay anti-plunder law. Pero did it serve its purpose? Did it deter gadtos mga opisyalis karos gobyerno mga higala nga mangawkaw muundan na ngadto sa kining ilang pagpangurakot mga higala? Wala. Ano man? Kay wa man ditoy kahadlok mga igsoon. Di man mahadlok. Kay nahibaw man sila na bisan pa o di ani ang kuan kana karon pasakag kaso mga higala. Ang atong justice system sa Pilipinas mga higala, unfortunately dili sad
ligon ang atong institutions of criminal justice bagayson. And unfortunately, no, maingon ta nga everything sir is transactional mga higala. O nangingon nga og karon og doon na kay kaso karon diha nga kwan kanang anti-graft or kay plunder nga kaso. O niya kontra ka sa kwan kanang incumbent ka presidente. Ang imong buhaton diha Engineer Thaya, ngita ka nitong kinsay kwan kanang maka-bridge nimo aron bubi ka o ikaw politiko. Maingon ka nga adto na ko squad, adto na ko sa administration party. No? Di na ko aning opposition kay napildi ba ako gisakyan karon nga partido in the last presidential elections. Mao na magahigala nga kinsa to'y makasumpay-sumpay makaigsoon nga makabali na nga to speakers partido. Wa na. Maingon ta nga ang kaso makahigala, thank you na mga igsoon. So, mao na ang ako giingon lagi nga ang ato nga justice system sa Pilipinas depende sa sigon mga higala. Mao na nga ang kining mga politiko di gyud ni mga hadlok mga higala nga magaw-kaw ding atong kabas gobyerno because they know the dynamics of power mga higala nga bisan pa og di pasakaan kag kaso mga igsoon. Mulinya ka lang o kinsay na karon naglingkod karon sa Malacañang. Wa na absuelto ka naghapon ito sa imong tinunto mga higala o niya wa na ang imong ba ang imong bulusag imong tiyan perti ng punua sa imong kinaukaw sa gobyerno mga kaigsunan. O niya mao na ang katawhan wa gyud dag-anan. Ring mausang baog pinuang mga higala. Ako I have the chance kaniadto nga mga tugdanan mga higala in a local government unit mga igsoon. O niya I was station manager. Pag-resign ako mga higala. Wala ni balhin ko mga igsoon og trabaho sa kanang city government. Basta talisay mga higala. Mingon ta nga kining atong pagtrabaho sa radyo serbisyo publiko man di ba? So, at that time, pila edad ako mga higala. I was 20 years old when I graduated from political science, mga igsoon. Mora nga, yan ang imo bang idealism, mga higala, nga kanahan ka nga makaserbisyo ka ngadto sa katawhan. Ako, I'm really full of dreams, mga higala, when I graduated in college, mga igsoon. Nga, kanabang sa akong yano nga kinabuhi, no, I can help a lot of people to have a better life, mga igsoon. Moro yun ay akong pangandoy, no, tadangandoy, madato, mga higala. Importante nga, nakatabang ta, nga to sa itong isig katao, mga igsoon. Mao na nga nisod ko, no, sa kining, kanang nga profession to be a journalist, mga higala, o niya, pagbiya na ko sa radyo, nagsugod ko sa kanang istasyon sa radyo mga higala year 2000 o niya digawas ko year 2006. Between year 2006 and 2007 nagtrabaho ko sa kanang City Hall mga higala. I was information officer, I was livelihood officer. Kay mao lang ina kung gusto nga butabang tas mga tao mga igsoon. Pastilan mga higala. Digto tas kining gobyerno mga igsoon diha ko kita ring pastilan. Di bang tinunto mga higala. Talamak kaayo nga di bang di na to makaon mga igsoon. Ako I was sad, okay? Ang kining tao nga ako serbisyuhan at the time. Kini bang mayor man nga I'm a man of God. Motong ako ring tabangan mga igsoon. And maingon lagi ta lahi magod ng istoryas politikos mga tao lahi sa ilang tinuod gyud nga danggoy mga igsoon. And I didn't last a year. I left government mga higala. Mo tang tibalik ko kuan kana panibya mga higala. I transferred to DYRF, no? And RF at that time was Radio Familia and we transformed it to Radio Fuerza. Again, the rest is history mga igsoon. I don't want to delve more about what happened. I think ang atong mga
guwang-guwang ng mga Cebuanos na hibaw sa istorya, mga gores, mga batanon, wala kailagin sa ta. No? Pero the older generations, nahibaw na nang maong istorya. No? Mga ako, doon ako ikuan ka na bang encounter yan na ako di ako na masikmura mga igsoon o kana bang binuang diha unya mao na no kaya kining ningon nga unsa man sir kanong makalusot man na diha kaning tinunto no sa procurement baga higala. We have a procurement law pero og ikaw supplier baga igsoon or contractor ka. O niya mingon ka nga kining ako sir diniyos gyud no nga kanang inyong kalsada ako nang tarungon pagtrabaho o niya dili na ko na overpricean ang presyo sa akong construction materials kay kining ako para gyud nga manindot ang natong nasod sa Pilipinas banahigala. God bless you. Kanang imo dihang kuan kanang imong pure intentions for your fellow men. Pero pangutana, baka daog, bakas bidding? Dili. Nga naman. Kay ang bidding sa gobyerno mga higala, gikan sa barangay, paingon nga tos munisipyo, paingon nga tos mga syudad, paingon nga tos kapitolyo, paingon nga tos kongreso, hangtod sa Senado, to the DPWH mga higala. Doon na ilang kaugalingon dito nga mga sindikato, mga organizations, mga ison, kining mga supplier, mga kontraktor, ikaw, you're, kuan ka na bang idealistic ka rin negosyante, musuog ka kalit dito, mingon ka nga, appeal ko, participate ko bidding. Mingon nga, wala sa imo badlong nimo. Pero after a year, second year, pila ka tuig makahigala. Di yung kadaog. O sabay, paagi ano mo daog ka. Kinahanglan nga, mo-appeal ka, ngadto ng ila ditong organization. Inigsod ni mo ng mga organization, o sa may mahitabo. Ngayon nga, kuan na ka, katagan na kang orientation, mga higala, nga, kining negosyos gobyerno, ini mahimo og ang imo rang intention, ang pagserbisyo sa mga tao. Kinahanglan nga tagbaw ng mga higala, hatagan dito, ilang SOP, ang kickback mga igsoon, nga 30, gantos 40% sa kantidad sa proyekto mga higala, ini mga banyaga ng mga politiko. And I think everyone knows atong kaso ni Janet Lem Napoles mga higala. O sa may gisulti ni Janet Lim Napoles mga igsoon. Nga kining kickback, inighatag ani engineer saya, dili na dito, ipaagi og kanang bank transaction nga naman. Matrace man magahigala. Ha? So, usaon ba nila, sir? Kapingon nga, doon na may karon sir, kanang project, kanang dihang kalsada or drainage, o sa gihimo karon dihang proyekto magahigala. O niya, pila may kwan, kantidad niya na. Let's say, the cost is 1 billion pesos, mga higala. O na, ang kaniyadto, in the older days, yun yung mga politiko, ngayon na 10%, angtod mga higala na daw man mga igso, nahimong 15%. Hangtod ang 15 mga higala na doble, nahimo ng 30%, hangtod karon nahimo ng 40% mga higala. Diliman mo na. 40% just because you're the mayor, you're the one in power. Pastilan mga higala. O na rason karon ning atong nasod nga di gyud mga sinso. Yan mga hinampak, di gini magpapuli, mga higala. Nga naman. Kaya kitang tanan, dili, lalim, mga higala, manrabaho. Karabang minong tasar nga, ang imo dito nga source of income, ang imong gipakao sa imong pamilya is hard-earned money, mga higala. 8 ka oras ka ng manrabaho, di lalim, oy. Di ba? Kaya mga hinampak, mga higala, lingkod-lingkod lang ka, o niya,
Lamano-lamano, pik-pik-pik-pik dito, ulog-ulog sa mga pobre. Og na project nga kuan sir, 1 billion, pila may 40% ana, dinasan say 400 billion mga higala, easy money. Asa man na sir kanang kwarta? Just like what happened no, in the case of Janet Lim Napoles, mga higala, kanang kwarta, wala yung people try, kaya isoon mo na nitong bang mga higala, ihatod ka na door to door, natos politiko. I'm not saying that everybody's doing it, but maunay nahitabo na sa kasong Janet Lim Napoles at maunay realidad sa kadaghanan des mga buayang mga politiko, mga kaigsuran. And mauna, no? There had been efforts during the time of Noynoy Aquino nga mingo siya nga walang kurap, walang mahirap kung walang kurap, mga higala, and there's always been kini bang singgit sa digong nga kuan kanang walang kurap, walang mahirap, pero mahirap lalong naghihirap mga higala ang mga dato. Bisabot ko ng kadato mga igsoon. O nang kinahanglan nga Bisaya na pod kay aron dito dunay tinud-anay yung kausaban ang atong nasod mga higala. Ida, nausab ba sir? Hamay nausab sa Pilipinas mga igsoon. No? And mauna karon mga higala nga one of the initiatives nga gi-propose karon mga igsoon nga atong usbon no, nga imbis ko no, nga ang COA ang Commission on Audit mga higala nga mao ditoy magbalantay sa kwarta sa kaban sa atong gobyerno, imbis ko no atong ilimit ang COA to post auditing, payo ko no nga ang COA dunay himuon nga pre-audit mga higala to prevent ining mga tinunto karon diha sa atong gobyerno mga kaigsuonan. Ato ning tagag pagtagad, no? Sakto ba mga higala? Payo ba nga atong amindaron, no? Kining atong government procurement law, kining atong procedures sa tuwa karon nga gobyerno mga higala. Are we going to empower COA? Hindi lang post-audit sir, kundi kinahanglan sa kanang pre-audit mga kaigsuonan. Dugang opinion sakto na Sir Ike, na ako'y kasinatian sa corruption pero ako man hinoon na himong bati nga ni sumbong gikan ni Vin Crisostomo. Awa kay kanang mga badlongon Vin di man gina mangangkon. Ikaw iduot ang mga tao hana, no? Tay problema mga higala. O niya o ano man dayday igong oras mga igsoon, tagaan na ni og dugang pagtagad, no? Kining atong mga issues appeal na, no? Kining mga lokal nga mga hisgutan na nato sunod semana puhon mga higala. And thank you to all our viewers nga nag-uban-sab nato karong hapuna. TGIF mga higala, thanks God it's Friday. I'm wishing everyone a happy weekend and may hapon natong tanan. The Intruder. Real news, real insights. The Intruder. Real news, real insights.